Ay, episode number 161 na ng Tandang's Tagalog Toy Reviews. Ito ang Happy Valentine's episode. February 14, Friday, sakto. Swelduhan na bukas. Yung mga nagde-date ngayon sa mall, yung mga legit. Hello sa inyo. Ang episode na to ay syempre hatid sa inyo ni Tita Shawi Nagbuya, Sweet Infusions ni Tita Shawi. Humble Oven by Ana ni Boss Ana Maya Gonzalez. Syempre, Andy Bakes. Syempre, hindi papahuli Andy Bakes. Tapsi at iba pa ni Tito Ome and family. At syempre, ang ating panalong pak na pak, Mikey's Burger House, Lamuan Branch. Right. Hello sa inyo. Tito Gavin family sa California. Hello sa inyo. So, utol ko dyan, si Bell at si Gory. Hello sa aking mga kamag-anak. Oy, dahil Valentine's episode natin, i-review natin ngayon. Oy, hello nga pala kay Sir Mark, kay Tito Jeff, best friend ko din si Jeff all the way from Lipa. So, guilty ako dito sa ano na to. McFarlane muna tayo, balik McFarlane tayo. Ito tayo review natin ay Nightfall Catwoman Retro. Yaw. Nung unang lumabas ito, syempre, nabash to ng katakot-takot. Kasi, akala na may bird. So, aminin ko na, isa ako sa mga nambash nitong fig na to. Kasi nga, syempre, mainit pa yung mga trans noon na nakawawa tong fig na to. Pero ito nung naalimpungatan ako, nahimasmasan ako, astig din yung fig na yun. Scalp wise, face wise, yung kata niya, astig naman talaga. Hindi niya siya, mamaya gawa tayo ng comparison. Ito hindi na siya common kasi nga bihira naman yung nagko-collect ng mga retro na ano. Yung kung batang 90s ka, at familiar ka sa Batman sa yung Nightfall kung saan unang inintroduce si Bane, yung kaya tinawag na Nightfall siya, yun yung doon nakuha yung storyline kung saan binali ni Bane yung likod ni Batman, yung spine niya kaya hindi siya makalakad. Yun din yung arc na kung saan ginamit yung Batman Begins, yung kay Christian Bale yung ginamit. Ayan. Okay. Gagawa tayo ng side-by-side comparison dun sa modern Catwoman versus itong version na ito. Maraming salamat kay Miss Jill Chen. Ang tindi nito. Galing pang Laguna ito. So, yun. Happy Valentine's sa Mrs. Scott sa mga anak kong babae. Yeah. So, sukatin na natin siya. Si Catwoman ay 6.5, almost 7. 6.5, almost 7. Size comparison tayo. Pag tinabi mo siya kay Bane, kay Nightfall Bane, ayan siya. Ayan. Okay? Tapos, pag tinabi mo siya dun sa isang Catwoman, i-compare natin, almost the same size. Okay? Tapos, pag tinabi natin siya kay SHF Chris Evans, Captain America. Ayan. Ito review natin yan come March. Hello kay Mom Jill. Maraming salamat. Actually, sought after ko to. May mas rare dito, mas mahal. Hindi naman siya saktuhan lang. Yung kulay gray na version nito. Pag tinabi mo siya kay Storm Shadow, kay Hasbro Storm Shadow na sinlaki din ng Marvel Legends, ayan siya. Ito hindi siya nagkakalayo kay kay Chris Evans na action figure. Pag tinabi mo siya kay SHF Tamashii Nations Goku, ayan, si Goku na yung mukha lagi may binabalak to At syempre, papahuli ba? Gusto yung mga favorites ko ngayon. Kaisa-isang. Ayan. Jada na Kami. Ayan. Alright.
So, i-ano muna natin siya. Aesthetically speaking, retro. Para dun sa mga 80s, 90s kid. Yung sinaunang drawing ni Catwoman. Articulation, primary colors niya ay purple, violet, ube. Ayan. Mag-agree tayo, ube. Ang kanyang articulation, ang ulo is limited kasi dahil sa buhok. Yan. Meron siyang kaunting head tilt. Pwede siya mag side to side pero hindi ko na pinipilit. Meron siyang tingala at yuko. Very limited. Meron siyang 360. Yung butterfly din niya meron, pero hindi masyadong nagana. Hanggang dito lang siya. Itong double, niya, sa elbow is very maganda. Ikot. Wrist. Ayun lang, pag nag-wrist siya, medyo alang-alang. Yan. Yung pag ganyan toy na itsura niya yan, pag ganyan. Ang kanyang torso, ikot lang. Pwede siya mag 360 pero hindi ko nagagawin. So, may 3-piece siya dito, saka dito. Ang legs niya can go as that. Pwede siyang mag-back kick, pero yan, toy na siya dyan. Ang legs niya, pag tinilt mo ganyan, is very maganda. Sexy yung pagkakaalam nito. Dito naman, ito wala siya dito. Wala. Ito ay isang buo. Kaya, ito ay, very maganda din. Hindi siya OA, kumbaga passable. Hindi siya, yan, tingnan mo ganyan. Ito ay naiikot 360. Ito, at ito ay 3 piece. Yan, 3 yan. Tapos ito, yung toe, very classy per yung era niya. Yan. Okay. Things to note, mas maboobs ito kaysa dun sa modern. Yun nga lang, maboobs siya, nabawasan sa puwet. Okay, point of comparison na. Bago natin i-rate ito. O nga pala, binigyan ako ni Ma'am Jill ng stand. At kasama yung one thing to point out is yung whip niya is maganda. Hindi po tinipid yung whip ni Wonder Woman, ni Catwoman. Although plain black siya, at yung iconic yung whip niya yung ganyan-ganyan, very very malleable siya. So, madaming magagandang, yung siyempre si Catwoman naman is very iconic. Ang nakaano sa kanya yung kanyang whip. So, plus points doon sa whip, saka yung quality, saka kung paano dinesign yung whip. Okay siya, good siya para sa akin. Yan. Madaming magagandang post dito. Clearly, sulit yung paghihintay ko dito. Tapos, point of comparison na. Okay. Ito na sila. Gaya ng sabi ko, ito yung modern, ito yung retro. So, one thing na mapapansin mo, parehas maganda yung mga mukha nila. Ito, makeup talaga pag tinignan mo, makeup. Which is, may blush on siya. Favorite ko to. Itong version ng Catwoman na to. Para siya si Audrey Hepburn. Yan. Very underrated figure. Kahit may pa-cleavage siya, hindi siya bastusin yung dating. Ito, kahit maboobs siya, hindi bastusin din yung dating. Grabe naman, pag nasama mo ba naman. Tapos, ito yung pinagtatawanan nila na nilait-lait nila. Bakit daw para may bird? Para daw lalaki. Which is,
Nung panahon kasi namin, yung pag tinawag mo yung tanga, nakatanga, One Piece yan, ganyan yun. Alma Moreno, yan, kakalitawa na ng edad, ganyan yun. Oh, talikod, ayun na. Kung ano ginanda ng, may natin, ano ginanda ng bat nito, siyang kinulang nito. Kasi parang inappropriate naman kung ganito yung kartada ni ma'am. Tapos ang laki ng puwet. Unlike dito, na ano niya. Both my favorites actually. Ito yung naka hands ng ganyan. Ito yung naka-grip. Ito yung version niya. Tabla. Parehas ko sila favorite. They're very beautiful in their own way. Retro, modern. Nasa sa inyo kung i-add nyo siya sa collection niya, pero kung maka Nightfall kayo, retro brings back good memories. Ito yan. So 1 to 10, easy to 10. Aesthetically speaking, posability, playability. Hindi mo naman lalaruan ito ng papalaro mo sa 8 years old mo, 7 years old. Nako, mag-aaway lang kayo. Collector's item in my opinion. Very good addition to my collection. Easy hands down to. Ayan. Wala pa ako masasabi na 100% na Batman eh. Sa dami na nilalabas ni McFarlane. Once again, happy Valentine's sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagla-like, share, and subscribe. Kung nakita nyo, Jill Chen, legit. Maraming salamat. Abangan nyo sa episode number 162. Baka March na yan. Maraming salamat. Bye-bye!